Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawinin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-3 linggo tayo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting, ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong ika-3 na linggo ng Kwaresma sa ating unang pagbasa, narinig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, makatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos sa kanyang sarili sa tao. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuro mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong may bangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto
at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na saling lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa 7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga nasa ito. Namahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pagmamay-ari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa pooy, marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na marami ang nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Isus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga nangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinatataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong buhay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Ibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus.
ng pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa Niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala Niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanila tungkol sa kanino man sapagkat talastas Niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa 2 linggo tayo ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. Ang atin pong paksa ay paglilinis. Ang paglilinis sa mga Hudyo o sa mga Hebreo ay tinatawag nilang leteher. Na ito naman ay nasalin sa koinoko na Grigo na imagination o kung malalim pa, katarisay na nasalin din sa Latin dahil ang lumang tipan na nasulat sa lumang Hebreo at ang bagong tipan na sulat sa luma na koinoko na Grigo ay nasalin sa Latin. Sa Latin ay purificare. Ang paglilinis ay may mga patakaran. Ang patakaran sa paglilinis sa lumang tipan o sa Old Testament na ating napakinggan sa pagbasa ay ang tradisyon ng Torah. Sa tradisyon ng Torah, isa sa pinakaluma ay ang aklat ng Exodo. At ang pinakaimportante na bahagi ng Exodo na pinakalumang nakasulat sa lumang tipan ay yung napakinggan ngayon. Ito yung tungkol sa 10 utos. Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 17. Na itong 10 utos, ito yung batayan sa paglilinis. Una, paglilinis sa budhi ng tao. Pangalawa, sa paglilinis ng kanyang mga patakaran, sa mga pamaraan, sa kanyang buhay. Paglilinis din sa mga istruktura at iba pang kinakailangan na mabuhay ang kapwa-tao. At higit sa lahat, patakaran upang malinis ang ating kaluluwa o tinatawag pa divine purification sa pamagitan ng pagsunod ng 10 utos. Itong 10 utos ay 10 nga. Pero ang ating Panginoong Hesus, binigyan po niya ng bagong paraan. Dahil ayon pa sa ating unang pagbasa, sa pangalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 1, verso 22 hanggang 25, ang Panginoong Hesus, hindi lang siya ang ating Panginoon na nagtuturo. Siya ay ang karunungan ng Diyos at siya rin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang akala ng mga Hudyo na naghanap lagi ng mga kababalaghan o mga himala ay ginagawa ng Panginoon. Ang mga Grigo naman na naghahanap ng karunungan, ang malalim na karunungan ay nasa ating Panginoon. At dahil malalim ang kanyang karunungan, ang 10 utos na mabasa natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at na mabasa rin natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5 ay mabasa natin sa maiksi na paraan na turo ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 hanggang 39.
Ang una, ibigin ang Diyos higit sa lahat na makita natin sa una, pangalawa at pangatlong utos. At sa versikulo 39, kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin ang kapwa, ngayon ang pag-ibig sa sarili, ay ang pang-apat na utos hanggang pang-sampo na utos. At dahil dito, itong maiksi na ginawa ng Panginoon, ang pinakabatayan sa paglilinis, katarisay, o dili kaya ang tunay na pagdalisay sa kaluluwa ng tao, ay hindi na ang tradisyon ng Torah, ang turo na ng Panginoon, dahil siya naman ang tunay na karunungan. Kaya, dahil siya ang patakaran, nung pagpasok niya sa templo ng Jerusalem, ginawa nilang palengke. Maraming nagbibenta doon ng mga pang-alay. Ang mga tao hindi na kailangang magdala ng kalapati, magdala ng kanilang tupa o dili kaya ng baka upang susunugin, pambayad ng kasalanan. Bibili na lang sila at ang kanilang binibili ay negosyo ng mga pinuno sa templo. At mayroong namamalit ng pera. Bakit po? Ang pera noon na laging ginagamit ay denaryo. Ang denaryo ay pera ng Roman Empire na hindi pwede. Kaya ang ginagamit nila ay shekel, pera para sa templo. Shekel. At dahil doon, mayroong namamalit ng pera. Ayaw ng Panginoon sabi, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Dahil mayroon siyang patakaran na mas malalim sa kanyang paglilinis. At itong paglilinis, paano natin ito isa-practice sa buhay natin? Kailangan rin tayo ng paglilinis. Dahil ang patakaran natin ang ating Panginoong Hesus ng kanyang mga turo. Siya rin ang nagsabi na kailangan tayong magpatawad sa isa't isa. At ang sakramento ng pagpapatawad ay ang pagkumpisal. Sa panahon ng Kwaresma, bukas po ang ating kumpisalan upang mangumpisal tayo, linisin natin ang ating sarili, at ang patakaran, hindi lang ang patakaran ng mga 10 utos, ay ang turo na ng ating Panginoon tungkol sa pag-ibig. Hindi na ang mga batas ang mahalaga, bagkus ang pagpapahayag na ng Panginoon. Dahil sinasabi naman sa ating Salmo 18, ng Panginoon ay taglay niya ang salitang bumubuhay. Kaya dahil taglay niya ang salitang bumubuhay, ang patakaran ay ang salita na ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong magkatubili na lalapit sa kumpisalan at magbalik loob ngayong panahon ng Kwaresma. Huwag kayong mag-atubili din na ayusin ang inyong relasyon sa loob ng tahanan o pamilya. Gawin natin ang tunay na pagkakasundo sa isa't isa. At ito ang tunay na paglilinis. Ulitin ko po ang ating paksa, paglilinis. Sa Hebreo, liteher. Sa Griego, katarisei. At sa Latin, purificare. Sa atin, paglilinis at pagdalisay. Tayo ang buhay na templo ng Diyos. Linisin natin ang ating sarili upang tatanggap tayo ng Panginoon na may dalisay na puso at kaluluwa. At nang sa gayon, ang Panginoon ay siyang maghahari at siyang liwanag at siyang kabuluhan ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, na naugsunan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nagabuhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Ning namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang
bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa namang sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapuno, napupuno ang langit at lupa ng kadahilan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na maririno sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin ni Himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy bosom, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
aside from all the evil that surrounds me. Defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee. I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, I be in thy wounds, may never leave thy side from all the evil that surrounds me. Defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ika-4 at huling Lenten Recollections sa darating na March 5, 2024, Martes sa ganap na ika-7 ng gabi, dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may timang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 4, Kabataan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion,
Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating ng pasukan para sa taong 2024 hanggang 2025. Mayroon din pong academic discounts sa mga mag-aaral sa kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ASC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari mo pong magpa-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, deskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno at kayong narito sa loob, sa labas at naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong ng Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kay Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kay lagi ng poong Jesus Nazareno.
Salamat po sa naglilingkod. Atin po silang bigyang papugay dahil sila po ay naglilingkod naway ang pong Isus Nazareno at kayo pong narito lahat at naugnay magkaroon ng biyaya ng poong Isus Nazareno. Ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda sa Pasko ng sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon, ang atin pong patakaran sa pagdalisay sa ating sarili ay ang turo ng ating Panginoong Isus. Naway, tayo ay marunong mamuhay sa kanyang Ebanghelyo. Ngayon na po, ang basbas. Nangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inayusan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo, makapta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalam imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na mamaalala ng pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, humay kang taglay Amen. at pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Purihin po Salamat natin sa ating pong Diyos. Isus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati